At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang kontrobersyal na pahayag ang nagmula kay President Coutinho Norte Jr. matapos niyang mangako na mawawala ang korupsyon sa pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ang kanyang pahayag ay agad binatikos ng ilang sektor kabilang ng isang retiradong general na nagsabing hindi ito sapat na hakbang upang tugunan ang ugat ng problema sa gobyerno. Sa isang kamakailang talumpati, muling iginiit ni PBBM na ang kanyang administrasyon ay nakatuon sa pagtanggal ng mga iligal na gawain sa gobyerno. Ayon sa Pangulo, magiging transparent at accountable ang lahat ng ahensya ng pamahalaan upang masiguro ang tapat na serbisyo sa mamamayan. Subalit ang pahayag na ito ay naging paksa ng diskusyon at hindi pinalampas ng ilang kritiko. Isa sa mga nagbigay ng puna si General Antonio Santos, isang retiradong opisyal ng militar, na nagsabi na ang pangako ng Pangulo ay hindi sapat upang mapuksa ang malalim na ugat ng korupsyon. Ayon kay Santos, ang problema ay hindi lamang nakasalaysay sa pamamahagi ng pondo, kundi pati na rin sa hindi mabilang na sistema ng mga makinarya at mga taong sangkot sa katawalian sa bawat ahensya ng gobyerno. Naniniwala siya na maliban sa mga bagong batas at transparency measures, kailangan ding baguhin ang buong kultura ng gobyerno. Samantala, ang ilang mga sektor ay naniniwala na positibo ang mga hakbang na ipinapakita ni PBBM, ngunit kinakailangan pa ng mas konkretong aksyon. Ayon sa mga eksperto, hindi sapat ang pangako lamang. Kailangan ng masusing pagpapatupad ng mga pulisya at isang komprehensibong reforma upang matuldukan ang mga isyu ng korupsyon. May mga nagsasabing dapat magpatuloy ang pag-iinspeksyon at ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga anti-corruption bodies. Ang mga pahayag ni President Marcos ay patuloy na nagiging usap-usapan sa buong bansa. Habang may mga umaasa na magbabago ang sistema sa ilalim ng kanyang liderato, may mga nag-aalinlangan na maaaring mahirapan itong maisakatuparan kung hindi ito suportado ng sapat na reforma at konkretong aksyon. Sa mga susunod na linggo, inaasahan ng mas maraming diskusyon ukol sa mga hakbang na dapat gawin upang talagang mapuksa ang korupsyon sa pamahalaan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Hindi alam nila na ang buhay natin ay kumbaga sa sundalo, nakalibing na ang isang paa. Sa atin, dalawang paa na nakalibing. So, yun. So, bahala na. May intel tapusin ko na muna. Una, ang tanong na iba, bakit nagtago tayo? Nagtago ba tayo? Dito nga, lumilitaw ka lang tayo eh. Ha? Dito lang kami. Tingnan mo sa paligid namin, maingay. Hindi kasi marunong magpasa yung iba eh. Alam nyo, umikot kami ng Pilipinas. Inikutan namin yung mga ka-FDF. Inikutan namin yung mga FDF. Karating nga lang namin, galing Mindanao eh. Inikot namin yung persa. Kung naman sabihin mo lang totoo. Hello, General Torre. General Torre, malapit na tayo magtagpo. Hello, General Torre. Miss ko na yung ano. Ay, si Torre. Naman. Hello, General Torre. Birthday yata yung napuntahan namin eh, kaya medyo maingay. Ha? Anyway, huwag kayong mag-alala. Sacrifice namin ang buhay para sa ating bansang Pilipinas. Para sa kinabukasan ng ating mga next generation. Kung ngayon ay naghihirap tayo, maaaring pagkakataon ito ay mabago natin ang bansang Pilipinas. Napakasimple lang namin, pero kami ang magbabago ng Pilipinas. Ikaw na lang. Ha? Ikaw na lang. Ako lang ba? Binulog-tir mo pa ako. Hello, General Torre. Kumusta ka? Magtatagpo tayo. Ito, pag nagtagpo tayo, General Torre, ito. Malaki akin. Mas malaki. Ikaw na lang, sir, tumutok. Yung mga yun. Ikaw, General Torre, isa kang tuta ng gobyerno. Yung kamay mo, pangkabog mo. Oo. O, di ba? Malapit-lapit siya. Oo, di ba? Sapakin mo sa ano, tiyan. Alam mo, General, Meron pa rin eh. ha? Meron pa sa... Yung akin ang ginukurkur, ano? Tinugor ko yung signal mo. Oo. Hindi kami sana magsalita lang sa iyo, General Torre. Pero dahil nga isa ka lang utos sa General Torre, makikita tayo.
sana kayong mga nasa active ngayon, sana magkaroon kayo ng prinsipyo sa buhay. Yabo na. Huwag kayo magpagamit sa sino mang nilalang na huwag ka sumunod kay bangag na presidente. Yabo na. Wala nang pag-asa yung mga ganyan. Ha? Wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa yung mga bangag. Wala nang nakita niyo yung Mindanao. Wala nang nakita niyo yung Mindanao. Yung Mindanao kung pinuntahan, kasi upakan na, maghiwalay na, pinuntahan namin para pigilan. Pigilan, yung pa yung inciting to sedition na, pigilan, yung pa yung inciting to sedition na, pinipigilan mo na mahati, pigilan mo na mahati ang Pilipinas. Mga gago talaga itong mga utragis. Alaban, nagkakubaya, ang ina. Walang mura. Bawal mura, mga galit simbahan. Mga galit na simbahan. Bawal ang simbahan na ano. Tinitignan ka na ng tao. Alam nyo, Mahuli ka na. alam nyo, mga nasa armed forces, Philippine National Police, pag ang Mindanao ay nahiwalay, kasalanan nyo sa taong bayan. Ha? Tandaan nyo, kasalanan nyo sa taong bayan pag kumalas ang Mindanao sa Luzon. Oh, pero let me assure you, Filipino people, last recourse yung paghiwalay ng Mindanao. Last recourse yun. Pagka nagkaroon ng civil war, plus ang Mindanao. Now, important itong sinasabi ko. I assure you na with a degree of confidence on our part, no, na hindi aabot doon, no, mga kababayan sa Mindanao, huwag kayong mag-alala, hindi aabot doon. Ang aabutin natin, malilipol natin lahat ng korap. Yun ang confident ako. Malilipol natin, huhulihin lahat ng tarantado, lahat ng korap, lilitisin, magkaroon tayo ng People's Court, People's Congress, and People's Audit. Yari silang lahat. Na FBF na sa Mindanao. No? Mindanao. Pero, at saka yung pinakamarami na. So, Ganyan, mga kaibigan, ano? Ayaw namin na mahiwalay ang Mindanao sa pero kung gugustuhin nyo, mangyayari yun. Lancy, inciting. oy, delikado. Baka madagdagan na naman yung kaso namin. Inciting. Ha? Itong kasuhan nyo. Ito, yan. Oy, wala pa akong kaso ha. Kasuhan nyo na lang kami. That is unfair, no? That is unfair. Ito dapat pinasuhan nyo. Ako lang ang kakasuhan nyo. Unfair yun. Anong klaseng batas yan? Bakit siya? Bakit ako lang? Dapat siya. General Torre, Umingin mo. General Torre, ano? General Torre, hinihintay ko yung kaso mo. Ha? Naging, yung ginawa mo sa KOGC, paglalapastangan ng karapatan ng Will be put under arrest for crimes against the Filipino Ang people. dami makulong mo, sir. Officers nga lang. Officer yung mga lang. sundalo, Yung mga except wala. except yung nag-pepper spray, yung mga obvious ng pukpok, inanipa ng tao, kasama yon. Yun ang ikukulong. Put under arrest, house arrest, and then pending investigation ng Nawala na naman. People's Court. And once na-verify na meron, and assuming that we have installed a penalty, may kalalagyan kayo. No? So, bahala yung People's Congress kung paano gagawin yung death penalty. No? Kung ano yung saklaw. So, isa sa mga order na ipapatupad ng taong bayan, lahat ng officers ng PNP na na-involve sa KOJC, fiasco, no? Alam niyo naman lahat na nangyari doon, will be put under house arrest, pending investigation. And kung found guilty, will be
lahat ng pay and allowances nila and pension will be forfeited by the Filipino people. Malinaw ha? Okay. Dagdag ko na rin. AFP officers, generals, at saka mga PNP officers, generals, if you are found out na kayo ay nanloko ng taong bayan, kayo ang may ginawang kabulstagan, tumanggap ng pera para lang makontrol niya yung institusyon, para hindi lumahok o para hindi itaguyod ang konstitusyon na dapat to serve and protect. Mayayari kayo. You will be put to under house arrest at lilitisin din kayo. So, matter of ano na lang to, mga kababayan, ipaglaban nyo lang yung karapatan ninyo. Ikaw na lang, magsalita. Nawala, no? Pero panawagan ko sa Armed Forces, sa Armed Forces, General Brownell, nanawagan ako na para hindi magkasakitan ang Pilipino sa Pilipino, ay sana magkaisa tayo. Kayo ay para sa bayan. Dito kayo sa taong bayan, huwag kayo sa Pangulong terorista. Terorista pala ang adik ngayon. So, yung sinabi ni Donald Trump, oy, mayroon kaming mayroon kaming intel doon sa nagluluto sa White House. Lieutenant General Panadero. Kaya alam namin ang mangyari sa US, yung bagong Pangulo ngayon. At saka sa Rome, sa inyong sa inyong pwesto, ano? Oh, yung mga buwan, may kalalagay kayo. Uy, sa akin naman nagurgot. O, di ba fair? Pag gurgur din yung iyo, ako naman ang Tuwan-tuwan. okay. So, wala na na. Yung sa iyo. So, sa akin meron pa. Akin meron pa. Gurgurin okay lang. Mimis ako, ang tagal ko na wala yun. So, huwag na lang mga kauto. Ayaw na yata. Try lang, try. Magbabasa ko ha. Sige. Uy, si My Love nandito. Mga, ano ito? Ayaw na sa Wala ko sa lamin eh. Ay nako, teka, hapa ah. Ayaw na sa'yo? Oh, ibig sabihin malapit na yung PNP sa'yo. Hinamong si Toro, yan, lagot ka na. darating na mga Oh, hindi, bawo namin yung aso. Bawo na. Okay, so kasuhan nyo ng kasuhan kami, it will not amount to anything. Let me tell you, PNP, AFP, Filipino people, Philippine government. The issue here is not Commander Bukay or Captain Dado. Hindi kami issue dito. Mga kababayan, ang issue dito, yung ginawang abuso ng mga politiko, ng mga niluklok natin sa pwesto. Sila ang issue, sila nagnakaw eh. Si Bongbong ang droge. Sumaloob ni Bukay, ano? Try again. Try again. Change position. Change position. Nakain yung signal. Yung jammer. Yan, ako ipakita mo, kita mo, magla-live yan. Ay, wala rin talaga. So, tuloy ko, sila na mali. Si BBM nagdroga. Sinasabi nagdroga. Ang sagot, allegations yung kaya magpatunay. Hindi tama yung sagot. Dapat, kung ikaw presidente ng Pilipinas, may question sa utak mo, sa well-being mo, sa health mo. It is the right of every Filipino, 119 million. Kung ayaw niyo yung bilangin, yung 31 million na bumoto, it is the right of every Filipino na bumoto to seek answers. Ganun din yung ninakaw ng mga pera. Yun ang issue.
Hindi yung isang kapendado na babanatan nyo ng sedisyon. Hindi sedisyon ang akin. At wala yung hindi man ako lawyer, wala yung Substance evidence. element to commit the incitement or inciting to sedition, which is it resulted to a tumultuous na activity. Wala naman eh. Wala nga. Ako nga yung pumipigil na pinipigil namin na pagka magko-comment yung mga kababayan na lusubin yung Malacanang, sinasabi namin, huwag nyo lusubin na Malacanang. Diba? Sinasabi namin, huwag sunugin yung Congress. Sinasabi namin, wag maganon, danak ng dugo. Mga walang niya kayo harassment yung ginawa nyo. Ang isipin nyo, hindi dapat naging to. Try mo ulit, Mario. Try mo ulit. End stream tapos nun, open ko ulit. Bago. Hindi dapat ito umabot sa ganon. Ginagamit kasi yung konstitusyon, yung batas, to weaponizing it para tumigil yung mga nagrereklamo. Kaya mali. Kahit saan nyo daanin, it will only result to more followers on my side, more believers na mga Pilipino, more aware na mga Pilipino, and you will end up losing your mandate. Mawala kayo. Kaya nga, sinabi ko kanina sa vlog, you created us. It was April 9, ano? No? April 9. April 9. Gawa ka ng bago, Edstream. Bago ulit. Edstream, gawa ka ng bago. Edstream. Edstream, tapos gawa ka ng bago. April 9, nung sinabi na now na, sige, naniwala kami, pero wala naman tao, kukunti lang. Nandun yung mga TV station, mga mainstream media, to cover yung mangyayari, pero wala. That's why we just created the FTF. Pero tingnan nyo, kung di kayo nagnanakaw, kung di kayo nag-aabuso ng pwesto nyo, kung di kayo nagdodroga, wala ang FTF. Emphasize yung nagurugod si Commander Bukay. Paano? Minuro si Imas ko kanina yung aso Dokso So, ang ano dyan, ang issue is yung yan, live ulit. Protect the first family. Hulihin, under arrest, and then immediately the next day, subject a hair follicle drug test. Kailangan ko ang resulta niyan. Publicly done. So that the whole world will know kung yan drug addict o hindi. Karapatan ng Pilipinas malaman kay ikaw, simple kang mamamayan o mabigat kang mamamayan o ikaw active ka sa serbisyo sa gobyerno, AFP, PNP, government employee, or ikaw private sector, or kung retired kayo ng MUP kagaya namin, karapatan natin malaman kung ang presidente ng Pilipinas ay bangat. Kung hindi, sorry. Kung hindi, kasalanan mo. Matanggal ka, sipain ka dyan, dapat nagpa-drug test ka na. Kaya lumilitaw ngayon, naniniwala mga tao, maraming naniniwala na drug addict kasi ayaw mo. Nagkataon yung Amerika ngayon. Hello, Donald. Donald, President Trump, welcome. Ang nagkataon ang presidente ng Donald ng US, ayaw sa bangak, galit sa droga. Ito ngayon. Bakit siya galit sa droga? Because yung droga talaga nakakasira ng moral fiber ng isang bansa, ng kinabukasan ng mga tao sa bansa. Kaya galit siya. So
So, yung balita na nagdadrag si BBM, pinagdala na ni Commander Panadero. Alam na nila eh. FGF nagbigno ng impormasyon doon. Si General Panadero, Lieutenant General Panadero, nagbigay na ng impormasyon na bangak si BBM. That's why kung hindi ang Pilipinas, kundi FGF ang mag-conduct ng hair follicle drug test, it will be the US. Mamili kayo kung saan nyo gusto, US o sa amin. Either way, we will know na positive ka. Kung hindi ka positive, kasalanan mo. Kasi ang tigas ng ulo mo, ayaw mo magpa-drug test. Okay, fast forward. Yung isa pang issue is yung pagnanakaw. Ang dami niyong issue sa pagnanakaw. Ang dami niyong ninakaw na pera. Yung akin na kinakaso nyo sedition, inciting to sedition, may bail pa yun. Yung inyong kaso, the moment na umikot ang gulong at nagkaroon ng death penalty, patay kayo, death penalty kayo. Either death penalty or panghawak. Oh, yan. Tuloy mo lang siya. Tuloy mo lang. So, yun yung yun yung dalawang issue, pangatlo yung pagnanakaw. Pangatlo yung pag-aabuso. Anyway, balik ako sa pagnanakaw. Kung yung armed forces, brother, palagay mo, kung kumilos ba yung armed forces noon? Kung uminos ang armed forces, wala sanang mangyayaring nakawan sa Kongreso. Kaya kayo mga congressman, mga tuwad po, malaki ang pananagutan nyo sa taong bayan. Darating yun. Tandaan nyo, tuwad po, darating ang paghuhusga ng taong bayan. Meron ko naisip na yung political sue idea. Ang lahat ng kurap na congressmen, mayroon kaming ihanda sa inyo na isang sue. Doon sa Manila Zoo. Itapat na sa Manila Zoo. Crocodile Alley. Crocodile Zoo. Ali. Daanan ba? Daanan. Nakalagay doon lahat ng tao. Kaya hindi biro ang aming sinasabi. Gagawin namin yan pag pinayagan kami ng taong bayan. Ay, gusto ng taong bayan yun. Gusto ng taong bayan. Kaya nga marami na nga taong bayan ang gustong umurok sa mga kurap na opisyal ng gobyerno. Tandaan nyo, pag nagbagong panahon, may kaharapin kayo sa taong bayan. Malapit na. Malapit na. Kaya kayo, mag-iingat kayo sa Congress. Mag-iingat kayo lahat yan ng mga anti-poor. Ako maniniwala sa yung malapit na kailan. Sabi mo naman kailan. Kailan? Ay, Wala pang pamalik. hinihintay ko pa yung order hinihintay ko pa sir yung order ni Donald Trump kung kailan. Uy, bakit? Di ba mayroon siyang gagamitin? Ay, baka ayaw bumaba si BBM. Ayaw sa aking panaginip. Nanaginip ko. Nanaginip ako. Ayaw sa aking panaginip. Pag ang presidenteng bangak ay hindi bumaba, ay masusunog kayo sa impyerno. Lupit, lupit. Pero, meron nga sa ating mga FGFR, sila, May isang nagtanong na vloggers at saka mga viewers. Ano ba daw ang magagawa natin? Anong magagawa namin? makainom ka na ng maintenance. Kami, ang ginagamit na kami dyan. Kapon na sumasakit yung tuhod mo eh. Galing na kami dyan. Oo. Ang mga armed forces at saka Pilipinas ko lang yan. Ha? Pumasok ako ng military sa provincial sa Likuta, Boy Scout. At kung 14 anyos, Mahawak na ng baril yan. umawak na ako. Ako, 14, ang hawak ko, yung sa kristal. Yung ring. Yun, yung hawak ko. Pagka-communion, Pero ako, sa edad kong 14, nakikipagbakbakan na ako. si Commander